Valerie, ang lalaki na ba yan ang dahilan kaya iniiwasan mo na ako? Tano? Hindi naman kita iniiwasan eh. Nagkataon lang na marami akong ginagawa. Saka ngayon lang kami nakita nitong si Salvi. Sinungaling ka. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat ng luho mo. Pera, alahas, kahit ano gusto mo binili ko para sa iyo. Pero ngayong wala na akong pera, babaliwalain mo na lang ako. Alam mo, lasing ka na, Tano. Umuwi ka na. Saka na lang tayo mag-usap. Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Hoy lalaki, baka akala mo jackpot ka na sa babaeng to. Nagkakamali ka. Manloloko ang babaeng yan. Kapag wala na siyang makukuha sa'yo, itatapon ka na parang basura. Pwede bang tumigil ka na, Tano? Bakit? Ayaw bang malaman itong kasama mo na gold digger ka? Magaling ka lang sa simula. Pare, lasing ka na. Pag-usapan nyo yan kapag hindi ka na nakainom. Valerie, alis na ako. Ayoko ng babaeng maraming sabit eh. Elmer, huwag ka umalis, hoy. Ano ka ngayon? Mabuti na lang at sabihan ko yun. Kung hindi, magiging biktima mo rin siya. Alam mo, Tano, kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Meron ako mga pangarap sa buhay. Gusto ko magkaroon ng asawang sobrang yaman na magbibigay sa akin ng karangyang hinahanap ko. At hindi ikaw yun. Kaya pwede ba? Layuan mo na ako. Kung hindi na kita papakinabangan, papatay na lang kita. Tatadtarin ko ng butas ang katawan mo. Makabawi man lang ako sa laki ng perang nagastos ko sa'yo. Tano, maghunos diri ka. Bitawan mo ang patalim na yan. Mag-usap na lang tayo na maayos. Hindi na ito maaayos. Dahil ang mga babaeng kagaya mo na mukhang pera, dapat pinapatay. Tulong! Tulong! Hindi mo ako matatakasan. Humanda ka kapag nahuli kita. Sino ka? Huwag mo ako saktan! Bitawan mo ako! Tulungan mo ako, Valerie! Tulong! Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Valerie. Mula sa aking pagkabata ay dumanas na ako ng hirap. Kapos sa lahat ng bagay. Kaya nang magdalaga ako at pinagkalooban naman ng magandang katawan at mukha, ay naisip ko na pwedeng ito ang gamitin ko para matupad ang aking mga pangarap sa buhay. Lahat ng mga lalaking maraming pera, inaakit ko para magkaroon ng mga bagay na gusto ko. Pero kahit ang isang aswang pala ay nahumaling at umibig sa akin. Yun din ang dahilan kaya nabingit sa kamatayan ang buhay ko. Nangyari po ito nung ako ay 25 years old pa lamang sa aming bayan sa Nueva Ecija, sa bayan ng Gimba. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong baryo para sa pagkakakilanlan ng mga taong nasasangkot sa kwento ko. Naniniwala ba kayo na mayroong aswang lipad o aswang hangin? Loko yun ah. Kanina lang nandito sa likuran ko tumahabol sa akin tapos ngayon biglang nawala. Madilim pa naman sa lugar na to. Tano? Nasaan ka na? Loko ko ah. Tintakot mo ba ako? Ilang beses ko pang tinawag ang pangalan ni Tano pero hindi na siya sumagot. Hindi ko na rin siya nakita. Nang igala ko ang paningin ko sa paligid ay wala na palang naroon kung hindi ako na lamang. Nang umangin ng malakas ay nagkilusan ng mga duyan na yari sa bakal na naroon. Lumampi din sa akin ang malamig na hangin na yon kaya kinilabutan ako. Kaya nagmamadali akong tumakbo pero nabangga ko ang aking inay. Aray ko naman, Valerie. Halos madurog na yung dibdib ko sa lakas ng pagkakabangga mo. Bakit ka pa tumatakbo? Si Tano kasi na eh. Gusto akong saktan kanina. Galit na galit, hinahabol ako ng saksak. Ganun ba? Naku, dapat ay umalis na tayo dito. Baka maabutan ka pa ng walang yang yun. Tayo na. Bigla nga siya nawala, Nay. Hinahanap ko nga siya para hindi ko na siya nakita. Basta umalis na tayo dito para makasiguro tayo na ligtas na tayo. Dalian na natin. Sige, Nay. Tayo na. Baka nga nagtatago lang sa paligid yung lokong yun. Lasing pa naman siya at may dalang patalim. Hindi niya kasi matanggap na binaliwala ko na siya. Nagmamadali nga kaming umuwi ng bahay. Pagkapasok namin ay kaagad kong isinara ang pintuan
Sinigurado kong lock yun. Matapos ay sinara ko rin ang mga bintana. Nakiramdam ako sa paligid. May kaluskus kaming naramdaman ni inay. Nay, parang mayroong kumakamot sa bintana ng bahay natin. Hayaan ko na lang siya. Hindi naman siya makakapasok dito dahil may mga bakal na grills ang mga bintana at pintuan natin. Palagay ko nga nandyan siya sa labas. Yung pintuan naman yung kinakalabog niya. Gusto talaga niyang pumasok. Valerie! Tulungan mo ako! Valerie, May! Tulong! Tulong! Nandyan nga siya. Pero bakit humihingi siya ng tulong? Bakit parang nahihirapan ang boses niya? Oo nga, Nay. Saka naririnig niyo ba yun? Parang galit na asa yung... Nang muli kong maramdaman na kinakatok ni Tano ang bintana ng aming bahay ay napilitan na akong buksan yun. Marahan akong sumilip. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang duguang mukha ni Tano. Nakita ko ang mga mata niyang nakatirik at mga kamay na duguan ay nakakapit sa grills ng bintana. Nang bumulwak sa kanyang bibig ang maraming dugo, tumalsik pa ang iba sa aking mukha. Sa takot ay muli kong isinara ang bintana. Naku po, bakit puro siya dugo? Ano nangyari sa kanya? Huwag mong bubuksan ang bintana kahit anong mangyari, ha? Oo, Nay. Pero ano kaya nangyari sa kanya? Bakit puro siya dugo? Humingi na kaya tayo ng tulong sa mga kapitbahay natin. Sige, mas mabuti pa nga. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. May gustong manakit sa amin. May nakakarinig ba sa amin? Tulungan niyo kami. Hindi nga nagtagal ay nakarinig kami ng mga yabag ng mga taong paparating. Nadinig din namin ang kanilang mga boses na tinatawag ng aming pangalan ni inay, kaya naman sumilip ako sa bintana. At nang makita ko ang aming mga kapitbahay ay kaagad ko nang binuksan ng pintuan. Lumabas ako ng bahay at sinabi sa kanila na duguan si Tano at nasa tapat ng bintana namin. Pero nang puntahan namin yon, Anong nangyari, Valerie? Nandyan pa ba si Tano? Wala na siya dito, Nay. Pero yung bakas ng mga dugo nandito pa. Nandito pa sa lupa dito sa bintana natin. Baka nasa paligid pa po siya. Kanina kasi may dala siyang patalim nang habulin si Valerie. Palagay ko umalis na siya, Nay. Kasi alam niya may darating para tulungan tayo. hinanap pa ng aming mga kapitbahay si Tano sa paligid pero hindi na nila nakita. Kaya tiyak namin na wala na nga siya. Nang umalis na ang mga tao ay pumasok na rin kami ni inay sa aming bahay. Kaagad akong nagpunta sa aking kwarto at nahiga. Maghahating gabi nang ako ay makatulog. Pero kinabukasan nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim ay nagkakagulo na ang mga tao. Napabalikwas ako nang marinig ang mga sigawan at takbuhan nila. Pupungas-pungas akong bumangon. Anong meron, Nay? Bakit nagkakagulo mga tao? Hindi ko nga alam. Kakabangon ko lang din kaya sumilip agad ako dito sa bintana. Halika nga, lumabas tayo, tingnan natin kung ano yun. Sumunod ka sa akin, isara mo ang pintuan. Uy, Nay, ikaw talaga pag chika, palagi kang nauuna. Nagmamadali nga din akong lumabas ng bahay, Sir Jupiter. Isinara ko at inilagay ang lock sa pintuan ng aming bahay. Sumunod ako sa mga tao papunta sa malaking puno ng mangga. Nang makarating ako doon at tumingala ay nakita kong nakasabit ng patiwarik doon si Tano. Namatay isang dilat ang mga mata, nakalawit ang dila, puro sugat ang buong mukha at mayroong malaking butas sa batok. Inay, sinong gumawa ng kay Tano? Grabe naman ang lupit niya. Bakit parang naawa ka pa sa kanya? Di ba't kagabi pinagtakan ka pa niyang patayin? Bakit mo alam taga rito ka ba? Nagbabakasyon lang ako dito. Apo ako ni Lola Isadora. Yung may-ari ng malaking mansyon dyan malapit sa plaza. Oo, kilala ko yung mayamang matanda na yun. Ako nga pala si Valerie. Oo, kilala na kita. Alam ko na ang pangalan mo kasi isa ako sa nakarinig ng sigaw mo kagabi. Kaya nandito rin ako kagabi. Ako nga pala si Jess.
Saglit akong natigilan nang hagurin ko ng tingin si Jess. Kaagad kong napansin ang kumikislap niyang mga alahas sa katawan kagaya ng kwintas na ginto. Buong garid ang suot niyang bracelet na ginto at mamahaling relo. Nakasuot siya ng polo shirt at pantalong maong. Matikas ang kanyang tindig, lalo pang lumakas ang appeal niya dahil sa suot na mamahaling Ray-Ban. Talagang lalaking lalaki ang dating. Ganun ba? Salamat ha. Mukhang mapera ang isang to, anak. Kapag dumiskarte sa'yo, alam mo na ang gagawin mo. Oo naman, Nay. Alam ko na yung gagawin ko. Huwag kang excited. Nagpapahalata ka naman na nakatingin ka sa mga alahas ni. Siyempre naman gusto kong ganyan. Ang laki ng mga alahas na suot mo ah. Totoo ba ang mga ginto na yan, Jess? Oo naman, Aling Normita. Purong ginto ang mga ito. Mataas ang kalidad. 24 carats gold. Inay naman. Nakakahiya kay Jess. Kung makapagtanong kayo, parang matagal na kayo magkakilala. Ay, ayos lang iyon, Valerie. Ilan lang ito sa mga alahas ko. Yung iba nga ay di ko na naisusuot. Nandoon lang sa taguan. Wow, grabe naman pala ang mga alahas mo. Ano bang trabaho mo? Negosyante ho ako, Aling Normita. Pero sino kaya ang gumawa niyan kay Tano? Paano niya naibitin dyan ng patiwarik si Tano? Ayan ang hindi natin alam. Pero ayos na rin na nangyaring iyan sa kanya. Kasi kung nabuhay siya, baka ikaw naman ang patay na ngayon. Oo nga eh. Sa galit niya sa akin kagabi, talagang gusto niya akong patayin. Hindi niya kasi matanggap na nakipag-break ako sa kanya. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Pero dapat ka pa rin magpasalamat sa tagapagligtas mo, Valerie. Grabe naman yung ginawa niya kay Tano. Talagang tiniyak niya yung kamatayan niya. Puro sugat ang mukha at braso niya. Saka tingnan niyo ang batok ni Tano. Ang laki ng butas. Tumutulo pa ang dugo. Parang wala nang laman ang ulo niya. Di nagtagal ay dumating na ang mga barangay official na mayroong kasamang mga pulis. Sila na ang nagbaba ng bangkay ni Tano. Matapos ay nagsimula na silang mag-imbestiga. Tiningnan nila ang bangkay, tapos ay nagtanong-tanong sa mga taong naroon kung sino ang huling nakaaway ni Tano. Ikaw ba si Valerie? Opo sir. Sabi nila ay nagsisigaw ka daw kagabi kasi natatakot kayo ng inay mo dito sa biktima. Kaya pinuntahan ka nila pero hindi naman nila nakita doon itong si Tano. Totoo po yung sinabi nila sir. Lasing kagabi ang si Tano. Pero pagkagaling niya sa bahay, wala na po akong alam. Tama si Valerie pare. Kasi isa ako sa pumunta sa kanila nang marinig ko ang sigaw nila. Kaso nga hindi na namin nakita si Tano. Ayos. Naniniwala naman ako sa sinabi niya pre. Naniniwala din ako na hindi tao ang may gawa niyan kay Tano. Anong ibig mong sabihin sir? Butas na ang batok ni Tano. Wala na laman ng ulo niya. Wala na ang utak. May malaking butas din ang likuran niya. Parang doon dinukot ang kanya laman loob. Hindi pa ako sigurado pero parang mabangis na hayop ang pumatay sa kanya. Pero paano naman siya may sasabit siya ng patiwari kung mabangis na hayop lang yung may gawa niyan? Isang aswang na nag-anyong mabangis na hayop ang sinasabi ko. Sila lang ang may kakayahang gawin niyan lalo na ang tipo ng pagpatay. Sigurado ka ba sir? May aswang ba sa lugar na ito? Baka naman nagkamali ka. Matatakot ang mga tao sa sinasabi mo. Iyon lang nga sa tingin ko. Kasi no, mga nakaraang buwan, meron na rin kami nahawakang kaso na kagaya nito sa kabilang baryo. Sabi ng mga taga roon na nakakita, aswang hangin ng may kagagawan. Totoo ba yung lahat ng impormasyon na yan, Sir Pogi? Pero kagaya nga ng palagi namin sinasabi, hanggang walang matibay na katibayan ng lahat ay magiging haka-haka lamang. Tama ka dyan. Kung sabi-sabi lang at kwento lang, mahirap talagang paniwalaan. Saka meron pa bang aswang hangin sa panahong ito? Kung meron mga biktima na kagaya nito ay masasabi ko na meron pa. Ang kulang na lang ay ebidensya. Kailangan mahuli namin ang aswang hangin na iyon. Baka dito naman sa lugar na ito naligaw at si Tanong minalas na biktima. Naku, nakakatakot naman pala kung ganun. Umuwi na nga tayo anak. Ang aga-aga pa parang wala na akong ganang kumain ng makita ko ang bangkay ni Tano. Paano naman kasi hindi pa yata kayo nakakapagkape, tumakbo na agad kayo dito para makiosyoso. Sir, uuwi na ako. Kung meron pa kayong gustong itanong, puntahan niyo na lang ako. Oo sige, salamat naman at willing ka makipag-cooperate.
Kaagad nga kaming umuwi ng bahay ni inay. Habang nag-aalmusal kami ay bukang bibig pa rin niya si Jess. Naalala pa rin niya ang mga alahas na suot niyon. Muli ay nabuhay na naman ang dugo ni inay at ang mga matataas niyang ambisyon sa buhay ay pinapangarap pa rin maabot. Mukhang maraming pera ang isang iyon, anak. Naninilaw ang katawan sa dami ng mga suot na ginto. Oo nga, Nay. Tingin ko talaga mapera siya. Apo daw siya ni Aling Isadora. Yung matandang may-ari ng malaking mansyon dyan sa malapit sa plaza. Oo, anak. Alam mo na ang gusto ko, ha? Susuportahan kita sa lahat ng mga gagawin mo. Basta tutuparin mo ang mga pangarap natin. Gamitin mo ang maganda mong katawan at muka para matupad yun. Oo, Nay. Mangyayari yung mga pangarap natin. Talaga maghahanap ako ng mayamang lalaki na makakapagbigay ng lahat ng yun. Habang nababaliw sila sa akin ay uubusin ko naman ang pera nila. Gaya ng ginawa natin kay Tano. Oo, anak. Iyan ang gawin mo para makaahon tayo sa kahirapan. Pero dapat yun talagang mayaman. Si Tano kasi hindi naman masyadong mapera. Umanap ka ng mas higit sa kanya. Yung matandang sa Elmer nga sana eh. Kaya lang nasira ni Tano yung mga plano ko. Kaya yun, umis ka po na kagabi. Hindi ko alam kung babalik pa yon. Kung hindi bumalik ay pabayaan mo na. Tingin ko, mas ayos si Jess. Oo nga, Nay. Kaya lang parang hindi naman siya naakit sa beauty ko. Ikaw na ang gumawa ng paraan kung paano siya babagsak sa mga kamay mo. Nang sumunod na gabi, nagulat ako nang muling bumisita sa aking si Elmer. Sa pagkakataong ito ay marami na naman siyang dalang pasalubong sa amin ni inay. Hindi lang mga pagkain at bulaklak ang dala niya, mayroon ding mga damit at alahas siyang dala. Siyempre medyo nagpapakipot pa ako. Gusto ko kasi na suyuin niya ako at tuluyan na siyang mahulog sa aking mga kamay. O bakit? Naligaw ka yata. Hindi ba't iniwan mo na ako nung nakaraang gabi na magkasama tayo? Ngayon wala na si Tano. Wala namang gugulo sa atin, Valerie. Pwede ko na siguro ituloy ang naudlot kong panunuyo sa'yo. Pasensya ka na kung iniwanan kita ng gabing sumugod si Tano. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Nako, kalimutan mo na yun, Elmer. Oo, pumapahig na ang anak ko na ituloy mo ang panliligaw mo. Sa amin ba ang lahat ng yan? Inay, umaari ba ka na naman? Nauna ka pang magdesisyon sa akin. Sus, iyon din naman ang magiging desisyon mo, di ba? Bigyan mo na siya ng isa pang pagkakataon. Ang dami niyang regalong dala, oh. May mga alahas pa. Hindi mo ba nakikitang talagang nagsisisi na siya sa nangyari? Ang dami niyang peace offering sa'yo. Oo nga naman, Valerie. Hindi na kita iiwanan ulit kahit anong mangyari. Tanggapin mo lang ang pagmamahal ko. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa'yo. Talaga? Ibibigay mo? Sige na nga. Payag na ako. Maraming salamat, Valerie. Talagang pinasaya mo ko. Kagaya ng dati, lahat ng mga regalong dala ni Elmer ay hinakot na ni inay sa kanyang kwarto. Iniwanan na niya kami sa salas kaya naman todo ang pang-aakit ko kay Elmer. Umupo ako sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinimas ko yon ng bahagya at saka pinisil, tapos ay inilapit ko sa kanyang katawan ng aking pinagpalang dibdib sabay bulong sa kanyang tenga. Alam mo, nagpunta ako sa bayan kahapon. May nakita akong earrings at necklace doon sa jewelry shop. Talagang gusto ko siyang bilhin. Alam mo, bagay na bagay yun sa akin. Kaya lang, wala akong pambili na ganun kalaki. Magkano ba ang halaga ng dalawang yon? Sabihin mo sa akin at bibigyan kita ng pambili. Talaga ba? Kaya lang medyo mahal yun eh. Kasi mataas yung kalidad ng pagkaginto. May mga 24 karat siya. Nasa 100,000 yung dalawa na yun. Sige, bukas na bukas din ay bibilin mo na yon. Bibigyan kita ng tseke. Ikaw na magpunta sa bangko at mag-withdraw para makuha mo ang kwintas at hikaw na gusto mo. Naku, salamat Elmer. Talagang hulog ka ng langit sa amin ng inay ko. Kaya nga gustong gusto ka ng inay ko para sa akin eh. Alam niya na mabibigay mo ang lahat ng gusto ko. Higit pa dyan na maibibigay ko sa'yo.
kapag naging asawa na kita, Valerie. Maunlad na ang negosyo ko. Biyudo naman ako kaya lahat ng ari-arian ko ay magiging sa'yo na rin. Sige, darating tayo sa bagay na yan, Elmer. Mas magandang makilala muna natin ng mabuti ang isa't isa bago ang kasalan kasi ayokong dumating ang oras na meron akong pagsisisihan. Sige, bibigyan kita ng sapat na panahon. Basta kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang at bibiling ko para sa'yo. Gusto kong lalong masabik sa akin si Elmer kaya niyakap ko siya tinalikan sa pisngi. Tuwang-tuwa ako nang matapos niyang sulatan ang tseke at inaabot sa akin. Nakita ko na nasa 110,000 pesos ang isinulat niya doon para daw may pang-shopping pa ako. Kaya sa tuwa ko ay kumalong ako kay Elmer. Niyakap ko siya ng mahigpit at ilang ulit na hinalikan sa noo at sa pisngi. Tuwang-tuwa naman siya habang nakayakap sa akin. Nang umalis na siya ay halos tumalon ako sa tuwa nang pumasok sa kwarto ni inay. Nasaan na si Elmer? Umalis na siya, Nay. Saka bukas, mabibili ko na yung gusto kong alahas. Binigyan niya ako ng check na worth 100,000 pesos, Nay. Talagang galante siya. Naku talaga ba? Patingin nga ng tseke. Paamoy nga. Ayan no, tingnan mo. O, diba? Oo nga. Talagang galante si Elmer ha. Pero teka, ano bang plano mo sa kanya? Magpapakasal ka na ba sa kanya? Naku, Nay, hindi ah. Wala sa plano ko magpakasal kahit kanino. Ang pera lang nila ang gusto ko. Parang may naglalakad sa bubungan natin. Naku, Nay, yung kumalubog tsaka ko bunga lang yan ng niyog. Malamang nahulog yun dyan sa may puno tapos bumagsak sa bubungan natin. Ay naku baka nga. Dapat talaga ay mapaputol na yung mga punong yan. Kasi nakakagulat kapag tulog tayo tapos ganyan na nangyayari. Nang mahiga ako sa aking kama ay pinikit ko ang aking mga mata. Sa totoo lang ay hindi pa naman ako tulog. Naglalaro pa sa aking imahinasyon ang gagawin namin ni inay bukas. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa aking kwarto. Dumampi sa aking mukha. Pakiramdam ko ay nalamigan pati ang aking mga braso. Pero hindi ko pa rin idinilat ang aking mga mata hanggang sa naramdaman kong may humahatak ng kumot ko pababa. Inay, matulog na rin po kayo. Huwag niyo na akong kulitin. Bukas, magpapakasaya tayong dalawa. Pakiwari ko ay hindi naman nakikinig sa akin si inay. Di nagtagal ay muli kong naramdaman na hinihina na naman ang kumot ko hanggang sa lumabas na nga ang mapuputi kong hita. Nang maramdaman ko na mayroong humahaplos sa aking hita ay napilitan na akong dumilat sa pag-aakala kong si inay yun. Pero wala naman akong nakita, kahit ano o sino. Inay! Inay! Inay, nasan kayo? Bakit ka ba sumisigaw dyan? Ano na naman ba nangyari? Kasi Nay, parang may humaplos sa mukha ko. Hindi ko pinapansin nung una kasi akala ko ikaw yun. Tapos may humila pababa ng kumot ko hanggang sa maramdaman kong hinahaplos na yung mga hita ko. Sino naman ang hahaplos sa hita mo? Wala namang ibang tao dito kundi tayong dalawa lang. Kaya nga ako natakot eh. Nang imulat ko yung mga mata ko, wala naman ako nakitang ibang tao. Kaya hindi ko alam kung ano ba yun. Baka naman hangin lang yung naramdaman mo. Tingnan mo, hindi mo kasi sinara na mabuti ang bintana ng kwarto mo. Pero isinara ko yan bago ako nahiga. Paano yung nabuksan? Baka naman hindi mo na isara ng maayos. Sige na, mahiga ka na lang ulit at ako na lang magsasara na maayos. Matulog na tayo. Lumabas nga ulit ng aking kwarto si inay nang maisara na ng maayos ang bintana ng aking kwarto. Nang sumunod na araw ay nagpunta kami ni inay sa bangko sa San Jose para pa-encash ang tseke na ibinigay sa akin ni Elmer. Matapos nyo ay nagtuloy na kami sa jewelry shop at binili ko na nga ang hikaw at kwintas na gusto ko.
Talagang masaya ako nang mapasa akin yon. Paano nga ay mayroon na naman akong dagdag sa koleksyon ko ng mga alahas? Ang ganda pala talaga ng kwintas na sinasabi mo, anak. Oo, Nay. Ipapakita ko muna to kay Elmer kapag dumalaw siya. Tapos itatago ko na to at isasama ko sa mga koleksyon ko. Mag-iipon ako ng mga mamahaling alahas, parang investment na rin natin sa ating future. Oo, tama ka. Ang alahas at lupa ay walang pinag-iba. Habang tumatagal ang mga yan, tumataas ang value. Yun nga, Nay. Halika na. Kakain tayo ngayon sa mamahaling restaurant. At pagkatapos, pupunta tayo sa department store para mag-shopping. Kumain na lang tayo. Huwag na tayo mag-shopping. Maraming regalong damit si Elmer. Hindi ko pa nga nabubuksan yung mga yon. Mamalengke na lang tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Kailangan din nating magtipid at mag-ipon. Huwag ka mag-alala, Nay. Kapag ubus na to, hihingi ulit ako kay Elmer. Lalambingin ko lang yun ng kaunti, bibigay na yon. Kaya huwag ka mag-alala sa pera. Kita ko ang kasiyahan sa mukha ni inay habang kumakain kami. Yun kasi ang gusto niya, makaranas ng mga bagay na hindi niya naranasan noon. Ito rin ang dahilan kaya naging ganito ako. Naging mautak sa bawat lalaking nagkaka-interes sa akin. Pera lang nila ang mahalaga sa akin. Dahil ang aking puso hindi yata marunong magmahal. Kasi palaging isip ko ang nasusunod at nagdidikta na kailangan kong maging tuso kung gusto kong maabot ang mga bagay na gusto ko. Pero minsan, may mga bagay na humahadlang para maabot yun. Valerie, bakit nandito ka? Pupuntahan ko sa Elmer. May usapan kami ngayon eh. Hindi siya dumating kaya ako nagpunta dito sa bahay niya. Ikaw naman ang tatanungin ko, Sir Pogi. Bakit ka nandito sa bahay ni Elmer? Saka bakit maraming tao? May nangyari ba? Oo, meron. Masama. Anong masamang nangyari dito? Pati na si Mr. Elmer Cacho na pumatay sa kanya. Ninakaw din ang mga pera at mamahaling alahas niya. Sir Pogi, huwag ka namang magbibiro ng ganyan. Totoo bang patay na siya? Ayon sa anak na kasama dito niya ay narinig nitong sumigaw si Elmer tapos nagpapatok ng barel. Nung puntaan niya ay nakita niyang nakabulagtana sa sahig. Patay na. Tirik ang mga mata at nakalawit ang dila na parang sinakal. Kung ganun, may suspect na ba kayo kung sino ang gumawa nun? Sinong gumawa nito sa kanya? Iniimbestigahan pa namin kasi nakabukas sa bintana ng kanyang kwarto. Ang mga tama ng barel naglagos sa salamin ng bintana ng bahay niya. Marahil ay doon naman dumaan ng kriminal. Nasa na si Elmer ngayon, Sir Pogi? Zaldi ang pangalan ko. Ilalabas na ang bangkay niya at isasakay sa ambulansya. Kung gusto mong makita, sasamahan kita. Andun pa siya sa stretcher. Sinamahan ako ni Zaldi sa salas ng bahay. Naroon na nga ang bangkay ni Elmer. Nakasakay sa stretcher. Nakatakip ng puting kumot. Dahan-dahan kong inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang mukha. Nagulat ako at napaatras nang makita siya. Muntik na akong matumba. Buti na lang at nasalo ako ng lalaking nasa likuran ko. Paano ba naman dilat na dilat ang mga mata ni Elmer at nakalawit ang kanyang dila? Diyos ko naman, Zaldi. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na ganyan palang hitsura ng bangkay niya? Muntik na akong himatayin sa pagkabigla. Parang nakatingin pa siya sa akin. Mabuti na lang at nasalo ko ni... Marco ang pangalan ko. Sa susunod mag-iingat ka. Ganyan talaga ang mga taong namamatay kapag kinakapos sila ng paghinga. Namamatay silang dilat ang mga mata. Ano sa tingin mo, pare? Pa-autopsy mo siya. Pag wala na ang utak at puso niya, tama ang hinala natin na aswang hangin nga ang pumatay sa kanya. Aswang hangin ulit? Kagaya ng pumatay kay Tano? Oo, ganoon nga. Ano bang klase ng aswang hangin na yan? Bakit ang lupit niya kung pumatay? Isa siyang uri ng aswang na may kakayahang gamitin ang hangin. Black wind or evil wind naman ang tawag ng karamihang albularyo. Sa isang iglap, nagagawa niyang patayin ng isang tao kapag nakapasok na siya sa katawan nito. Sinisira niya ang puso, baga at atay ng biktima. Kaya parang nalulunod at sinasakal kapag namamatay. Nakakatakot naman pala ang aswang hangin na yan. At mas paborito niyang kainin ang utak ng kanyang biktima bago ang puso.
Kaya lahat ng biktima niya wala ng utak kapag natagpuan. Bakit alam mo ang lahat ng yan, Marco? Pulis ka din ba? Hindi ako pulis. Isa akong albularyo. Albularyo ka lang? Oo. Isa akong albularyo na pinagkakatiwalaan ng marami. Lalo na ng mga pulis kapag ganitong kaso ang hinahawakan nila. Nagbibiro ka ba? Ganda ng forma mo. Para kang mayaman tapos sasabihin mong albularyo ka lang? Isa talaga siyang albularyo, Valerie. Isang mayamang albularyo. Dahil sa kanyang pambirang kakayahan, kaya maraming taong lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong. At kapag natapos na ang kanilang mga problema, nagbibigay sila ng malaking halaga sa kanya. Pero dito sa kaibigan ko si Zaldi, libre lang kapag ako'y tumulong. Kasi bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Napakagaling mo naman pala, Marco. Sana dumating yung araw na matulungan mo din ako. Kasi may kakatuwang bagay din yung nangyayari sa akin. Kung ganun pala, talagang damay ka na sa kasong to. Kaya talaga pinag-cross ang landas nyo. Anong ibig mong sabihin, Saldi? Hindi ko sigurado kung nagkataon lang Pero yung dalawang magkasunod na pinatay ay may kaugnayan sa'yo. Mga lalaki na karelasyon mo. Aba, teka. Mali ka naman dyan. Wala akong naging karelasyon sa kanila, no? Naging maniligaw ko lang sila. Ibig sabihin, kapag may nanligaw sa'yo, pinapatay ng aswang hangin? Tinatakot yun naman ako eh. Wala naman ako manliligaw na aswang, no? Saka kung totoo man na aswang yung pumatay kay Elmer, bakit naman nanakawan pa siya? Yun pa ang isang anggulo na tinitignan namin Ngayon ba, wala kang boyfriend? Wala ring nanliligaw sa'yo? Marami akong manliligaw. At kasama na dun yung matandang to. Pero wala ako naging boyfriend sa kanila. O basta mag-iingat ka palagi ha. Baka may aswang na nagkakagusto sa'yo, hindi mo lang alam. Kaya pinapatay niya yung mga manliligaw mo. Tumigil ka na, Marco. Hindi na ako natutuwa sa sinasabi mo. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Marco at Zaldi. Nanlulumo akong napaupo sa sofa na naroon. Naisip ko na paano kung totoo ang sinasabi nila. Napatingin na lang ako sa papalayong stretcher kung saan nakasakay ang bangkay ni Elmer. Hindi ko na malayan na isa-isa nang naglabasan ang mga pulis doon. O halika na, lumabas ka na dyan. Isasara na ng mga pulis ang bahay na to. Oh, bakit parang natulala ka? Naisip ko lang kasi yung sinabi niyo ni Saldi. Bigla naman ako natakot doon sa aswang hangin na yun. Ano naman kaya yung motibo niya kung bakit pinapatay niya yung mga manliligaw ko? Sus, wag mo nang isipin yun. Baka nga nagkataon lang yun eh. Yun ay puro spekulasyon pa lang namin ni Zaldi. Ganun naman talaga yung pag-iimbestiga sa mga ganyang kaso. Marami talagang anggulo at isa lang ang tungkol sa'yo. Sige, uuwi na ako. Oh, kaya mo bang umuwi mag-isa? Ihatid na kita para malaman ko rin kung nasan yung bahay mo. Huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Sige na, ihatid na kita. Ako anday lang kaya ka natakot kaya huwag ka nang tumanggi, ha? Hindi ko na nga nagawang tanggihan si Marco. Nang lumabas kami ng bahay ni Elmer ay nakita ko ang nakaparadang motorsiklo sa di kalayuan. Nakita ko kasi na doon nakatingin si Marco. Matapos ay sumakay na siya sa motor at pinaandar na yon. Sa kanya ako muling binalingan. Halika na, sumakay ka na at tumakas ka na sa akin. Hindi ako sanay sumakay sa motor eh. Baka mahulog ako dyan, Marco. Ayokong magkaroon ng maraming peklat sa katawan, ha? Hindi naman kita iuhulog eh. Tsaka malapit lang dito yung bahay ko. Dadaan tayo doon para kunin ko yung sasakyan ko para maiatid kita sa inyo. Naku, lalong ayoko, Marco. Baka kapag nakita tayo ng asawa mo, magalit yun. Parang wala namang magagalit. Wala naman akong asawa eh. Talaga ba? Oo nga, kaya halika na. Wala nang tao dito, tayo na lang, kaya halika na. Umangkas ka na at saka kumapit sa bewang ko. Kahit nag-aalinlangan ako ay napilitan na rin akong sumakay sa motor ni Marco. Paano nga ay nakaramdam ako ng malakas na hangin. Nang lumingon ako sa bakuran ni Elmer sa makakapal na punong naroon ay nagkilusan ang mga sanganyon. Gumalaw ang mga dahon. Naisip ko ang sinabi nila na aswang hangin kaya ako nang nagsabi kay Marco na umalis na kami roon. Mabilis kaming nakarating sa bahay ni Marco. Ipinarada niya ang motor matapos akong makababa.
Ang laki pala ng bahay mo, Marco. At ang lawak ng bakuran. Mga tauhan mo din ba yung mga yon? Oo. Pinaliligpit ko na muna sa kanila mga upuan at lamesa. Ngayon lang walang ganong tao dito kasi hindi na muna ako tumatanggap ng mga pasyente dahil nga tinutulungan ko si Zaldi. Alam mo, ngayon lang talaga ako nakakilala ng mayamang albularyo na kagaya mo. Akala ko kanina nagbibiro lang kayo ni Sally. Ngayon alam kong totoo pala kasi ang dami mo malalaking larawan na nanggagamot ka. Halika na, iatid na kita. Dito sa kotse ko siguro hindi ka naman takot sumakay, ba? Oo naman. Ang ganda naman pala ng kotse mo. Napatawa lang si Marco matapos ay pinaandar na niya ang kotse. Binuksan naman ng isa sa mga tauhan niya ang gate ng bahay at umalis na nga kami roon. Inihatid niya ako sa aming bahay. Gulat ako nang makita kong mayroon palang bisita, si Inay. Jess, nandito ka pala? Kanina ka pa ba? Hindi pa naman ako ganong nagtatagal. Kararating ko lang din. Sabi nga ng inay mo ay umalis ka daw. Kaya nga habang wala kayo, nagkwentuhan muna kami ni Jess. Siya nga pala, Nay. Eto po si Marco. Marco ang inay. Inay Normita ko at si Jess. Kamusta po kayo, Aling Normita? Mabuti naman. Sa'yo ba yung kotse doon sa labas? Opo. Inihatid ko lang po si Valerie kasi masama yung pakiramdam niya kanina eh. Para siyang nanghina. Bakit anak? Ano nangyari sa'yo? Patay na kasi si Elmer, Nay. Pinatay siya, tinakawan pa. Kawawa naman siya. Sige po, Aling Normita. Hindi na po ako magtatagal. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat, Marco. Sige, Valerie. Alis na ako ha. Salamat sa paghahatid mo sa anak ko. Nang umalis na si Marco ay saka ko hinarap si Jess. Saka ko lang napansin ang mga paper bag na nasa upuang katabi ni Inay. Mga regalo pala yun na dala ni Jess kaya naman lihim akong natuwa at pilit na kinalimutan muna ang tungkol kay Elmer at sa aswang hangin na sinasabi ni na Marco. Ang dami mo namang dala, Jess. Baka masanay ako niyan eh. Wala namang problema sa akin kung masanay ka sa ganyan, Valerie. Matutuwa ako kapag tatanggapin mo ang mga regalo ko. Ano ba itong mga to, Jess? Buksan mo para makita mo. Oo nga naman, anak. Buksan na natin. Jess, hindi ba nakakahiya na tulungan ko siyang magbukas ng pasalubong mo? Ayos lang naman, Aling Normita. Ang 2 paper bag na yan ay para talaga sa inyo, Aling Normita. Itong 2 ay para kay Valerie. Nako, pati pala ako may pasalubong. Salamat naman, Jess. O Valerie, buksan mo na yung mga pasalubong mo para makita natin kung ano yung mga yan. Oo, Nanay. Ikaw talaga kahit kailan masyado kang excited. Nang buksan ko nga ang paper bag ay nakita kong may jewelry box na naroon. Bagamat nagulat ako ay hindi ako nagpahalata kay Jess. Marahan kong inilabas sa paper bag ang kahon at dahan-dahang binuksan. Kumislap agad yun. Nakita kong isang malapad na kwintas at bracelet na ginto ang naroon. Wow, ang ganda naman ng regalo mo, Jess. Ako, mahal tong mga to. Oh, mataas na klase ang ginto na iyan. Alam ko kasi na mahilig ka sa mga lahas, kaya niregaluhan kita. Nako, ang ganda rin ng relong ito, Jess. Tiyak na mamahalin ito ano? Opo, Aling Dormita. Mahal talaga ngayon iyan. Siya nga pala. Anong gusto mong inumin? Kape, juice, o ano ba? Huwag ka na mag-abala pa. Ayos lang ako. Siya nga pala, gusto sana kitang imbitahin sa mansyon ni Lola Isadora bukas. Birthday kasi niya. Gusto kitang pakilala sa kanya. Bukas? Hindi ba parang nakakahiya naman sa Lola Isadora mo? Bakit ka naman mahihiya pa, Valerie? Ayos lang yun. Maganda nga ay makilala mo na ngayon pa lang ang pamilya ni Jess. Tama ang inay mo, kaya pumayag ka na sumama sa akin bukas. Sige. Anong oras? 6:00 ng gabi. Suduin kita dito bukas. Sige. Magbibihis ako ng maganda para magustuhan ako ng Lola Isadora mo. Ayos. O paano? Magpapaalam na ako ah. Magkita tayo bukas.
Nang makaalis na si Jess ay saka naman ilalabas ni Inay ang kasiyahan namin. Napatalon pa nga siya sa tuwa habang pinagmamasdan ang suot niyang relo. Ako naman ay tuwang-tuwa habang hinihimas ang kwintas. Dumadami na yung mga gintong alahas natin, Nay. Pero hindi pa to sapat. Dapat magkaroon din tayo ng maraming pera at lupa para makatiyak tayo na mabuhay tayo ng marangya sa mga darating na panahon. Baka si Jess nang makakapagbigay nun, Valerie. Sa tingin ko naman ay seryoso na siya sa'yo. Tatanggapin mo ba ang pagmamahal niya? Masarap yung maging malaya, Nay. Wala akong plano sa mga seryosong pag-ibig. Pera lang yung mahalaga sa akin. Kapag tinanggap ko siya, paano naman kung manmigaw si Marco? E di magkakaroon na ng dahilan sa Jess na pagbawalan ako. Sa bagay, tama ka naman. Kapag napasok ka na sa isang seryosong relasyon, mawawalan ka na ng kalayaang gawin ang mga gusto mo. Saka bata ka pa naman. Marami pang magagandang bagay ang pwede mong maabot. Mismo, Nay. Lahat sila paiikutin ko lang sa aking mga kamay. Pero alam mo, mas interesado ako kay Marco. Isa siyang mayamang albularyo. Nakarating ako sa bahay niya, alam mo, ang laki. At yung bakuran nila, malaki din. Marami din siyang mga tauhan. Albularyo pero mayaman ba ang sinabi mo? Kakaiba yun na. Oo nga, Nay. Sa tingin ko talagang marami siyang pera. Ang lakas ng dating niya sa akin eh. Maporma masyado yung lokong yun. Parang ang artista kung pumorma. Action star ba? Eh ang tanong dyan, hilante din kaya? Mabibigyan ka ba ng mga ganitong regalo kagaya ng kay Jess? Yan yung hindi ko alam. Pero sabi niya, binata pa daw siya. Kaya nga may nabuo akong plano eh. Kung hindi siya maaakit sa akin, ako na ang gagawa ng paraan. Sa tingin ko kasi, mas mayaman siya kaysa kay Jess. Gawin mo kung ano yung mga gusto mong gawin. Dito lang ako nakasuporta sa'yo. Nakasuporta o konsentidorang ina? Parehas na rin yun, anak. Basta ang mahalaga, mangyari ang mga gusto natin. Samantalahin mo ang pagkakataon habang bata ka pa at maganda. Nang hapong yun, hindi ko inaasahan na babalik si Marco at yayayain akong doon na sa kanila maghapunan. Dahil bukas pa naman ang usapan namin ni Jess ay pumayag ako. Sumama ako kay Marco sa kanyang bahay. Nang makapasok ako sa salas nila ay nakita ko ang mga mamahaling gamit na naroon. Maganda rin ang design ng kanyang bahay. Oh, nagpahanda ako ng pagkain sa labas. Doon malapit sa swimming pool. Talaga? Meron ka palang swimming pool dito? Oo, meron. Halika, ipapasyal kita sa buong bakuran ko. Sige, gusto kong makita yung swimming pool at iba pang lugar dito sa bakuran mo. Nalula ako sa laki ng bakuran niya, Sir Jupiter, dahil mayroon din doon na sariling kapilya kung saan siya nang gagamot. Mayroon ding mga tent at mga upuan na sinisilungan ng mga pasyente at ang lalong nakaakit sa aking paningin ay ang magandang swimming pool. Tapos ay naroon sa gilid ang isang lamesa na may nakahanda ng pagkain. Doon na tayo sa lamesa. Nakahanda na ang pagkain. Sige, kumain na tayo. Pero teka, nandito ka na sa bahay mo pero may sukbit ka pang bag at may hawak na tungkod. Bakit ba? Naniniguro lang ako, no? Baka kasi tama ang inaala ko. Ngayon ko lang napansin na maraming mga latang nakasabit sa paligid nitong lugar na kinalalagyan natin. Para saan yan? Huwag ka munang kikilos dyan. Huwag kang magsasalita. Bakit? Bakit ba? Ang aswang hangin. Nandito siya. Kinilabutan ako sa sinabi ni Marco. Nanginig ang aking mga tuhod. Parang nanigas ang aking mga panga habang nakatingin sa paligid kung saan nakita kong gumagalaw ang mga nakasabit na lata sa paligid. Nagkilusan din ang mga sanga ng mga puno sa lakas ng hangin hanggang sa magkabasaga ng mga halaman sa paso ng daanan ng malakas na hangin. Dumapa ka, Valerie. Papalapit na sa atin ang aswang hangin. Ngayon na. Oo. Tama nga ang inaala ko. Lahat ng napapalapit kay Valerie, pinapatay mo, halimaw ka. Pero hindi mo magagawa sa akin ang ginagawa mo sa iba. Nasaan ang aswang, Marco?
Malakas na hangin na may kasamang alikabok lang to ah. Parang ipo-ipo. Nandito na siya. Ang malakas na hangin na yan, ang siyang may gawa. Ginagamit niya ang hangin para itago ang kanyang sarili. At kapag nahihilam na ang mga mata ng kanyang biktima, saka siya sasalakay. Mula sa kanyang bagay may inilabas na bote si Marco. Parang langis yun na maitim. Ayon sa kanya ay pinaghalo-halong abo, asin at langis ang laman ng bote na yon. Isinaboy niya sa malakas na hangin pumapaikot sa amin. Nagulat ako nang unti-unting humina ang hangin at ang langis na isinaboy ni Marco ay nagkorteng hanimaw. Yun ang aswang hangin, kaya kaagad niyang hinampas ng hawak niyang tungkod. Tinamaan ang aswang. Ngayon nakita na kita, halimaw ka. Humanda ka sa akin ngayon. Akala mo ba ordinaryo lang tong tungkod? Isa tong bendidadong espada hangal. Magaling ka talaga pare. Napakagat mo sa bitag ang aswang hangin. Ngayon na pare, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Baka matakasan pa tayo ng halimaw na to. Sige, tapusin na natin siya. Pinaputukan ni Zaldi ang aswang hangin. Tumama sa katawan niyo ng lahat ng bala. Napaigtan yun at bumagsak. Bago pa makatayo ay tinaga naman yun ni Marco ng ilang ulit. Bumao ng talim ng espada sa katawan ng aswang hangin. Pero sa huling hugot ng hininga niyo ay nagawa pa rin yung makatakas. Nakatakas siya. Pero alam kong hindi rin magtatagal ang buhay niya. Sigurado ka ba pare? Oo naman pare, benditado ang espadang to. Sino mang kampo ng dilim ang tamaan at masugatan, hindi na yun gagaling. Malalaso na ang katawan niya at siya'y mamamatay. Valerie, pwede ka na tumayo dyan. Ayos ka lang ba? Wala na ba ang aswang hangin? Patay na ba siya? Oo, wala na siya. Nasugatan na siya ng maluba, kaya tiyak na mamamatay din siya. Mula ngayon ligtas ka na. Ang ibig mo bang sabihin? Inimbitahan mo ko para lang ipain sa aswang hangin na yun dito? Inimbitahan kita para tulungan ka, para iligtas ka sa aswang na yon na palagi nakasunod sa'yo. Naisip ko na lahat ng mga maliligaw mo pinatay niya. Tiyak na kung kasama ako, ganun din ang gagawin niya. Tama nga ako. Sa sinabing yun ni Marco ay nakaramdam ako ng matinding takot. Lalo na nga't harap-harapan kong nakita ang aswang. Naramdaman kong nangatog ang aking mga tuhod at kasabay niyon ay nahilo ako at bumagsak. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng kwarto ni Marco. Napakaganda ng kama na aking hinihigaan. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita ko ang mga mamahaling kasangkapan doon. Di nagtagal ay bumukas ang kwarto. Pumasok doon si Marco. Gising ka na pala. Ayos ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos na ako. Nabigla lang ako kanina sa sobrang takot sa aswang hangin na yun. Ligtas ka na. Mula ngayon, hindi na siya magpaparamdam sa'yo. Tiyak na patay na yun sa pagkakataong to. Salamat, Marco. Pero wala akong maibabayad sa mga ginawa mo para sa akin. Hindi naman kita sinisingil eh. Ginawa ko yun bilang pagtulong sa'yo at sa mga pulis para masolve na yung kasong yun. Dahil sa ginawa mo, utang ko ang buhay ko sa'yo. Pwede bang katawan ko na lang yung ibayad ko sa'yo, Marco? Pwede mong gawin kahit ano yung gusto mo. Gaya ng sinabi ko, hindi naman kita sinisingil eh. Pero gusto kita, Marco, sa totoo lang. Humanga na ako sa'yo nung una pa lang kitang makita. Kakaiba talaga yung dating mo sa akin eh. Hindi na nakatanggi si Marco nang hawakan ko siya sa kamay. Hinimas ko yun at hinatak ko siya papunta sa akin. Napahiga kami sa kama at gaya ng isang marupok na kahoy ay kaagad na nagliyab si Marco upang palayain ang pagnanasa namin sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang maiinit na mga sandali. Ay, bakit hindi mo sinabi na birin ka pa? Maniniwala ka ba kung sinabi ko? Alam ko namang hindi, di ba? Kasi alam mo na maraming lalaki yung nagkakagusto sa akin. At lahat sila pinipirahan mo, di ba? Kaya nga sa una pa lang naisip ko na isa kang gold digger. Isang babaeng mapagsamantala sa mga mayayamang lalaki na kagaya ko.
Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kahit gaano ka kaganda, hindi ako iibig sa'yo, no? O alam mo naman pala yung lahat ng tungkol sa akin eh. Parang hinalukay mo na yung buong pagkatao ko ah. Yun lang naman kasi nabalitaan ko. Pero hanggang sa mga oras na to, malinis pa pala ang pagkababae mo. At ako ang unang lalaki na nakasama mo sa lugar na gaya nito. Dahil hindi ko naman sila gusto. Sinisilaw nila ako sa mga mamahaling alahas at salapi. Natural, tanggapin ko yun. Pangarap kong guminhawa kami ni inay eh. Pero ni minsan, hindi ko binigay sa kanila yung katawan ko. Gaya ng ginawa ko sa'yo ngayon. Eh paano na tayo ngayon? Paano kung magbunga yan? Yung namagitan sa atin parang hindi naman bunga ng pagmamahalan kundi init ng katawan. Quits na tayo. Iniligtas mo yung buhay ko. Binayaran na kita. Huwag ka mag-alala. Wala kang pananagutan sa akin. Ito lang yung itanim mo sa isip mo. Eh, hindi ako maruming babae. Sige, aalis na ako. Nang makapagbihis na ako ay lumabas na ako sa bahay ni Marco. Iniwanan ko siya sa kanyang kwarto na parang naguguluhan sa mga nangyari. Nang makalabas ako ng bakuran niya ay mayroong dumaan na tricycle. Sumakay ako doon at nagpahatid na ako sa amin. Hindi ko yun ikinuwento kay inay. Natulog na lang ako. Pero kinabukasan lang ay nasa bahay na ulit namin si Marco. May dala siyang sobre. Para sa nang sobre na yan? Pera yan galing sa pamilya ni Elmer Atano. Pabuya sa pagbibigay namin ng hustisya sa kamatayan ng dalawa. Ibinigay sa akin pero ibibigay ko sa iyo. Kasi katulong kita para magawa yon. 50 milyan. Hindi ko yan kailangan. Ano ka ba, Valerie? Malaking halaga ang binibigay ni Marco. Ayaw mo pang tanggapin? Oo nga po, Aling Normita. Kayo na po kaya tumanggap. Nako, salamat Marco. Malaking tulong to sa amin. Naiibalik mo na yan sa kanya. Kung tutuusin tayo pa ngayon dapat magbayad dahil ako ang nakaligtas sa pagkamatay ng aswang na yon. Inay, ano ba? Sinabi kong ibalik niyo na yan, di ba? Ibalik ko na daw sa'yo to, Marco. Pasensya ka na ha. Ayaw niyang tanggapin. Sige po, Aling Normita. Alis na po ako. Kung kailangan mo ang tulong ko, alam mo na ako saan mo ako pupuntahan, ha? Sa palagay ko, hindi na ako lalapit sa'yo. Lalo na wala na akong dapat ipag-alala sa aswang. Napabuntong hininga na lang si Marco. Tapos ay umalis na siya. Nang tanawin ko sa pintuan ng sasakyan niya na papalayo ay saka ko napansin na tumutulo na pala ang aking luha. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Di nagtagal ay tuluyan na akong umiyak. Bakit, Valerie? Bakit ka umiiyak? Nangihinayang ka ba sa pera? Bakit naman kasi nag-inarte ka pa? Hindi mo pa kinuha yung 50 Inay mil? naman eh. Puro pera na lang ba yung nasa isip niyo? Hindi naman yung perang dahilan kaya ako umiiyak eh. Eh kung ganun, ano ang dahilan? Parang nahulog ang loob ko sa gagong yon. Parang tinamaan yung puso ko. Alam mo ba yung pakiramdam? Na ayaw mong lokohin o pirahan yung isang tao kasi mahal mo na siya. Ano? Akala ko ba hindi ka nagmamahal? Akala ko ba pera lang nila ang hinahabol mo sa kanila? Hindi pala sa lahat ng pagkakataon. Ay isip yung masusunod na eh. Darating pala ang oras na puso yung magdidikta. Pero ang masakit, umibig ako sa lalaking wala namang gusto sa akin. kasi mababang uri ako ng babae. Ang tingin niya sa akin, isa raw akong gold digger. Pabayaan mo na siya, anak. Siguro ay hindi talaga siya ang para sa'yo. Nagsisimula pa lang naman yan eh. Pwede mo pa yung makalimutan. Nandyan naman si Jess. Alam ko mabait siya at handa ka niyang mahalin. Buisit kasi itong puso to. Bakit nagmahal ako ng lalaking ganun? Maghapon akong nagkulong ng bahay. Nang dumating ang 6:00 ng gabi ay sinundo ako ni Jess sa aming bahay. Dahil nakapangako na ako sa kanya ay sumama na ako sa kanya sa mansyon ng Lola Isadora niya.
Pero pagdating ko doon ay hindi naman kami hinarap ng matanda. Paano ay nakahiga na siya sa kanyang kama. Nasaan ang Lola Isadora mo? Pasensya ka na. Hindi kanya maharap sa ngayon kasi may sakit siya. Pero ipinabibigay niya sa iyo itong jewelry box. Sa iyo na daw yan. Naku, sabihin mo sa Lola Isadora mo na maraming salamat ha. Halika, kumain na tayo. Alam ko na paborito mo ang mga karne, kaya yun ang ipinaluto ko sa aming mga katulong. Wow, parang alam na alam mo talaga yung mga paborito ko ha. Sige, kumain na tayo. Oo naman. Sige na, sabi na tayong kumain. Magpakabusog ka. Sabay na nga kaming kumain ni Jess. Naparami ang kain ko dahil paborito ko talaga ang mga karne. Masarap pa ang pagkakaluto ng mga yon kaya talagang nabusog ako. Matapos nyo na inihatid na ako sa aming bahay ni Jess. Kaagad akong natulog dahil sa pagod. Pero kinabukasan ay ang bigat ng aking pakiramdam. Parang gusto ko lang ay matulog ng matulog. Nang pumasok sa kwarto ko si inay, binuksan niya ang bintana. Valerie, tanghali na. Bakit hindi ka pa bumabangon dyan? Matutulog ka na lang ba buong maghapon? Masakit ang ulo ko, Nay. Pati yung buong katawan ko masakit. Hindi ko kayang bumangon. Saka isa rin yung amo na yung bintana. Nakakasilaw eh. Baka lalagnatin ka. Ikukuha na kita ng gamot. Huwag na, Nay. Gusto ko lang matulog. Isa rin yun na lang yung bintana. Magpapahinga lang ako. O sige, matulog ka pa kung gusto mo. Kung may kailangan ka lang, tawagin mo lang ako. Sige, Nay. Pero nang sumapit ang dilim ay parang nakaramdam ako ng ginhawa sa aking katawan. Nakaramdam din ako ng gutom kaya nagmamadali akong pumunta sa aming kusina para kumain. Pero sa unang subo pa lang ng kanin at ulam ay parang hindi na yun nagustuhan ng aking sikmura. Nagsuka ako. Pakiramdam ko ay umiikot ang aking sikmura kaya bumalik ako sa aking kwarto. Muling nahiga. Noon ko narinig ang malakas na alulong ng aso. Bakit sobra naman ang init ng katawan ko? Ano ba ito nangyayari sa akin? Parang gusto kong lumabas ng bahay. Lokong aso yun eh. Pakiramdam ko tinatawag niya ako. Teka nga, makalabas nga. Malalim na ang gabi, Valerie. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang ako sa labas, Nay. Sobrang init dito. Sige, mag-iingat ka. Bumalik ka kaagad, ha? Hindi ko na pinansin si inay. Paano nga'y nakita kong maliwanag ang paligid sa labas ng bahay gawa ng liwanag ng buwan. Parang wala ako sa sariling naglakad habang nakatingala sa buwan. Di nagtagal ay parang hindi ako nakontento sa paglalakad. Tumakbo ako ng nakayapak habang nakatingin sa buwan. Ang aking tenga ay nakikinig sa alulong ng aso. Gusto kong makita yun hanggang sa mapagod ako at makarating sa sementeryo. Umupo ako sa ibabaw ng isang nicho. Parang natauhan ako at natakot nang makita ang lugar. Ikaw yung umaalulong, Jess? Ako nga. Mabuti naman at narinig mo ang pagtawag ko sa iyo. Bakit ka narito? Inilibing ko ang Lola Isadora ko. Patay na siya. Napatay siya sa isang albularyong mas malakas sa kanya. Aswang ang Lola Isadora mo? Oo, Valerie. Lahat ng hiling ko sa kanya ang ginagawa niya. Dahil nagustuhan kita, sinabi ko sa kanya na lahat ng maliligaw sa iyo ay patay niya. Pero nitong huli, siya naman ang minalas. Kung ganun siya palang aswang hangin na pumatay kina Tano at Elmer. Ngayong wala na siya, ipinamana siya sa akin ang lahat ng kanyang kayamanan, pati ang pagiging aswang. At dahil ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay, gusto kong maging katulad din kita. Nasisiraan ka na ba ng bait, Jess? Hindi ko pinangarap na maging aswang. Magkakaroon ka ng marangyang buhay sa piling ko dahil mayaman ako. Bukod doon, ay mabubuhay tayo ng matagal kapag aswang ka na kagaya ko. Hindi, ayoko.
Hindi ko matatanggap ang pagiging aswang. Wala ka nang magagawa. Sa mga susunod na gabi ay magiging aswang ka na dahil iyan sa karne ng tao na kinain mo. Ang juice na nainom mo ay mayroong kamandag ng aswang. Kaya magiging kagaya na rin kita. Just huwag mong gawin to sa akin. Ayokong maging aswang. Ikaw ang magiging pinakamagandang aswang, Valerie. Ang magiging reyna ko. Pasalamat ka at nagkaroon ka ng ganyang katangian kaya nagustuhan kita. Guys, aalis na ako. Puntahan mo ko sa mansyon kung handa ka na maging reyna ko. Naiwanan akong umiiyak sa lugar na yon. Nang malaman kong tuluyan na pala akong iniwanan ni Jess ay umalis na rin ako sa sementeryo. Sa paglipas ng mga araw at gabi ay marami pang kakaibang bagay ang nangyari sa akin. Nararamdaman kong unti-unti na nga akong nagiging aswang. Hanggang isang gabi ay doon ako sa bubungan namin nahiga habang pinagmamasdan ng bilog na buwan hanggang sa makatulog. Kaya kinabukasan ay hindi ko alam kung paano ako bababa mula sa bubungan. Inay! Inay, nasan ka ba? Ay, sus, Mariusep na bata ka. Bakit ka ba nandyan? Baka mahulog ka. Ay, naku, tiyak na mapipilayan ka. Humanap kayo ng hagdanan, ay. Magtanong kayo sa mga kapitbahay kung sino ang may hagdanan. Tulungan niyo ako makababa dito. Oo, huwag kang kikilos dyan. Hahanap ako ng hagdanan. Nataranta si Inay at nagsisigaw kaya naman ng mga kapitbahay namin na nabulabog ay nalaman nga ang nangyari at gumawa sila ng paraan para makababa ako sa bubungan ng aming bahay. Nang makapasok ako sa aming bahay ay kaagad akong naligo. Pagkatapos ay nagbihis ako. Saan ka na naman ba pupunta? Wala na akong oras para magpaliwanag, Nay. Meron lang ako importanteng gagawin. Ako naman, Valerie. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa'yo. Basta mag-iingat ka, anak. Nagmamadali akong umalis ng bahay at naghanap ng masasakyan para lamang makarating kaagad sa bahay ni Marco. Naabutan kong nasa loob siya ng kapilya ng pagkakataong yun. Nag-aayos muli ng mga kagamitan doon dahil magsisimula na ulit siyang tumanggap ng pasyente sa susunod na araw. Bakit narito ka? Akala ko ba, di mo na ako pupuntahan dito? Naglakas loob akong pumunta dito. Marco, kakapalan ko ng mukha ko. Pero ba ang kailangan mo? Hindi. Hindi pera ang kailangan ko. Marco, kailangan ko ng tulong mo. Ayoko maging aswang. Gusto ko ng payapang buhay. Pero siguro ito na rin yung parusa sa akin dahil naging mapagsamantala ako sa mga lalaking nagka-interes sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Si Aling Isadora. Siya pala ang aswang hangin na napatay mo. Ang apo niya ay si Jess. Nagustuhan ako kaya pala lahat ng lalaking nagkagusto sa akin ay pinapatay nung matanda. Pero ngayong patay na siya. Minana ng apo niya ang pagiging aswang niya. Kung ganun, paano ka naging aswang? Sumiping ka ba sa lalaking yun? Hindi, Marco. Sa pagkawala ng Lola Isadora niya, gusto niya masigurado na mapupunta ako sa kanya. Kaya pinakain niya ako ng... Nakain niya ako ng karinan ng tao. Nagkamali ako nang sumama ako sa kanya sa bahay nila. Nasilaw ako sa mga regalo niya. Sa paghangad mo ng sobra, yan ang napala mo. Kaya unti-unti ako nagiging aswang, pero maniwala ka. Wala pa ako napapatay na tao, tulungan mo ko. Kasi babalikan niya ako ulit. Dahil sa kagandahan ko kaya gusto niya ako maging reyna ng mga aswang. Hindi nakatiis si Marco. Tinulungan niya ako. Ginamot niya ako. Mayroon siyang ipinainom sa akin. Langis yun pero hindi ko sigurado kung ano ang mga sangkap niyon. Iisa lang ang masasabi ko. Sobrang pait niyon kaya halos bumaligtad ang sikmura ko.
Kaya di nagtagal ay muli akong sumuka. Isinuka ko ang mga karning nakain ko kasama ang kulay berdeng likido na yun daw ang kamandag ng aswang. Marco, gumagalaw ang mga karne na para may sariling buhay. Buhay talaga ang mga yan dahil sa kamandag ng aswang. Sila ang unti-unting kukontrol sa katawan at isipan mo. Kaya dapat dyan, sunugin para tuluyang mamatay. Salamat ulit, Marco. Huwag ka magpasalamat sa akin. Hindi pa tapos ang problema mo sa Jess na yun. Kailangan malaman ni paring Zaldi ang bagay na to. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Salamat ulit. Umakbang ako palayo kay Marco. Pinakikiramdaman ko siya kung tatawagin ba ako para sana ako ihatid sa amin. Pero hindi niya yun ginawa, sa halip ay pinagpatuloy niya ang ginagawa niyang pag-aayos ng kapilya. Kaya tuloy-tuloy na akong umalis doon. Pag-uwi ko ay nagpaluto ako ng pagkain kay inay at kumain ako. Hindi na rin ako sinumpong ng pagiging aswang. Talagang magaling na ako pero hindi pa pala katapusan ng problema ko. Inay! Inay, nasan ka ba, Inay? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Sino kang impakta ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Ano ka ba naman, Inay? Ako to. Ako to, yung anak mo. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ikaw ang anak ko. Maganda si Valerie. Hindi kagaya mo na. Bukod sa pangit ka na nga, puro sugat pa buong mong katawan. Para kang kitongin. Ako nga po to, Nay. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero pagising ko, ganito na yung anyo ko. Sinungaling. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kapag hindi ka umalis, tatagpasin ko ang leeg mo. Kahit anong paliwanag ko kay inay ay ayaw niyang maniwala. Talagang hindi niya na ako nakilala kasi ang laki talaga ng ipinagbago ng mukha ko. Puro sugat kasi buong katawan ko pati mukha. Umalis ako sa amin. Binalot ko ng kumot ang katawan ko, mayroon din akong taklob sa ulo. Lahat ng nakakakita sa akin ay natatakot. Ang iba naman ay nandidiri. Hanggang sa makarating ako sa bahay ni Marco. Hindi ako nakapasok kasi sarado ang gate. Marco! Marco, lumabas ka dyan. Harapin mo ako. Lumabas ka dyan para mo ng awa. Ano bang kailangan mo sa akin, Valerie? Anong ginawa mo sa akin? Bakit naging ganito ako? Ginamot mo nga yung magiging aswang ko pero... Bakit ganito? Bakit ganito naman yung kapalit? Parusa ko yan sa'yo. Dahil masyado mong inabuso ang magandang anyong ipinagkaloob sa'yo. Tsaka para na rin yan sa kaligtasan mo. Kaya nasa anyo mong yan, hindi ka na magugustuhan ng aswang na si Jess. Hindi ka Diyos para magparusa, Marco. Huwag mo ding abusuhin ang karunungang natutunan mo. Kung nagkasala man ako, ito ba ang kapalit? Ito ba yung tamang parusa? Na kahit ang sarili kong ina hindi na ako nakikilala. Pinagtabuyan ako palabas ng bahay. Hindi nga ako Diyos. Pero minsan, ang mga ganitong kakayahan dapat gamitin para sa kapakanan na nakararami. Kailangan may magsakripisyo para may maligtas. Wala kang puso. Mas masahol ka pa sa aswang. Nagkamali ako na ikaw yung minahal ko, walang hiya ka. Lahat ng lalaking nagkagusto sa akin, pinaglaruan ko lang. Pero ikaw yung minahal ko. Tapos ganito lang yung ginawa mo sa akin. Pasensya ka na. Ganyan talaga ang buhay. Tinalikuran na ako ni Marco. Pumasok siya sa loob ng kanyang bahay. Wala akong nagawa kung hindi ang umalis na lang ng ganoon. Umiiyak ako habang naglalakad. Nagpagala-gala ako sa buong maghapon na parang nawawala sa sarili. Hanggang sa naisipan kong puntahan si Jess. Sino ka? Bakit ka pumasok sa bakuran ko? Hindi ba sinabi mo na gusto mo ako maging reyna ng mga kalahi mo? Nandito na ako. Pumapayag na ako. Valerie?
Nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan kakapangit? Wala na akong ibang mapupuntahan kung hindi ikaw. Sasama na ako sa'yo, Jess. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Hangal ka, Valerie. Nagustuhan lang kita kasi sobrang ganda mo. Pero ngayon wala nang pagkagusto at paghanga na iyon. Napakapangit mo. Ketongin ka. Lumayas ka sa aking harapan kung ayaw mong patayin kita. Kung ganun, hindi mo din ako mahal. Katawan at kagandahan ko lang palang minahal mo. Halimaw ka. Pati ugali mo masahol pa sa hayop. Ipagkakalat ko sa buong bayan na ito na ikaw at ang namatay mong lola ang mga salot dito. Kung ganyan ang plano mo, papatayin na lang kita. Ngayon ay tama pala ang sinabi ni Valerie. Kayo nga ang salot. Men, paligiran ng mansyon. Puliin ang lahat na nandito. Ang lumabas tapusin. Mga hangal kayo. Isa lang pala ito bitag. Naisahan niyo ako. Galit na galit si Jess. Dinamba niya si Marco pero dahil alam na ni Marco at Zaldi ang gagawin ay madali nilang natalo si Jess. Madali nilang napatay yun at ang dalawa pang katulong yun sa bahay ng mga aswang din. Matapos na mapatay ang mga yon ay lumapit sa akin si Marco. Tayo nang umuwi sa aking bahay, Valerie. Doon ka na muna. Tapos na ang ating misyon. Tuluyan ang maisasara ang kasong to. Salamat sa tulong mo. Minsan pa ay nanaig ang kabutihan. Ano naman bang ibig mong sabihin? Naguguluhan na ako sa'yo. Nang gamutin kita, sinabi mo na gusto ko ng aswang na si Jess, di ba? Naisip ko naman na para di kanya magustuhan, parusahan kita. Bigyan kita ng ganyang itsura. Tama nga ako. Pinagdirihan ka niya at talagang papatayin ka pa. At dahil sa ginawa mo ay nabisto ang pagkatao ni Jess. Sila pala ang salot. Valerie, totoo ba yung sinabi mo sa akin nung nakita tayong muli? Yung ako lang ang lalaking minahal mo? Oo, totoo yun. Walang yaka. Kung kailan natutong magmahal, saka naman ako tinanggihan ng gusto ko. Di naman ako tumatanggi. Ang sabi ko lang, kailangan may magsakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami. Kaya yung pagsasakripisyo mo sa ganyang anyo, naligtas ang marami. Nang mapatunayang si Jess nga ang aswang. Kaya dahil dyan, papakasalan kita. Sinungaling. Makakasalan mo ba kahit ganito yung anyo ko? Oo naman, di naman yan permanente. Gagaling ka din. Ako ang gumawa niyan, kaya ako din ang magbibigay ng lunas. Sa sobrang tuwa ko ay niyakap ko na lang si Marco. Umuwi kami sa kanila at sinimulan niya akong gamutin. At makalipas ang ilang linggo ay nagbalik ang dati kong anyo. Sabay kaming umuwi sa amin. Nagulat pa ang inay nang makita kami kasi ilang araw na pala niya akong hinahanap. Nang maayos na ang lahat, ilang buwan lang ay ikinasal na kami ni Marco. At yan po ang aking karanasang hindi ko makalimutan, Sir Jupiter. Sana rin ay makapagbigay ito ng aral sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga babaeng kagaya ko. More power and God bless.